Sa Santa Cruz, sa Zambales, nalulumo ang mga taga-barangay Kanaynayan dahil halos walang natira sa kanilang kabuhayan. Ang isang eskwelahan doon, hindi lang mukhang binagyo, kundi tila nilindol dahil sa mga bitak-bitak sa gusali. Nakatutok doon live si Salima Refran. Salima! Mel, nasa state of calamity na nga itong bayan ng Santa Cruz dito pa rin sa Zambales. No? Ang barangay Kanaynayan, hindi nila inasahan na ganong kalakas yung ragasan ng tubig noong bagyo. Kuha ito sa Kanaynayan Elementary School sa kasagsagan ng bagyo noong Lunes. Ang tubig, mabilis na rumaragasa. Ang mga bakod, hindi na makita sa taas ng baha. Ang isang barangay tanod, lakas loob na tinawid ang tubig para tumulong na magligtas pa ng iba pang residente. Ang principal na si Isabelita Mara ang nangangasiwa noon sa evacuation center. Ang bilis pong tumaas ng tubig. Sa isang oras po, mga 1 foot ang taas kaagad ng tubig. Tapos napakalakas po ng agos dito po dumadaan sa school. Ang mga evacuee, nabalot daw ng takot. Ito raw ang unang pagkakataon na nabaha sila ng lampas tao. Kaya po yung mga tao rito, dala yung mga anak nila, nagpapanik na. At binutas na po nila yung kisame para meron silang maakyatan pag tumaas pa yung tubig. Ito na ang Kanaynayan Elementary School. Hindi lang mukhang binagyo, mistulang nilindol pa dahil sa mga bitak at uka sa school grounds. Ito raw ang naging agos ng tubig. Nagkalat din ang mga malalaking bitak ng semento. Ito yung lumang basketball court ng Kanaynayan Elementary School dito nga sa bayan ng Santa Cruz. Matapos yung bagyo, balot na ito nitong makapal at madulas nga na putik. Pero bukod dyan, itong basketball court, mistulan ng swimming pool. Sa sobrang lakas kasi ng tubig, nahukay itong pundasyon ng basketball court. At itong malalaking tipak ng semento, natangay din. Yung naipong tubig naman, ginagamit ngayon ng mga bata para panghugas ng kanilang mga naputikang gamit. Si Daisy, hindi mapigilang maiyak habang pinupulot mula sa putik ang mga test paper ng kanyang grade 1 pupils. Mistulang nalubog din daw sa baha at putik ang mga pangarap niyang mabigyan ng karunungan ng mga bata. Sabi nga may visitation na darating. Unti-unti namin pinapaganda pero nasira. Si Teacher Conchita, pilit na hinuhugasan ng sako-sakong putik ang libro. Nagbabaka sakali na baka pwede pang gamitin. Kasi po? Kasi para rin para may mga magamit yung mga bata. Ang 10 taong gulang na si Angelo, kasama ang mga kaibigan na naglilinis ng kanilang mga classroom. Ginagawa mo? Naglilinis po. Ba't ka naglilinis? Kasi marumi po. Marumi. Opo. Classroom mo to? Opo. Oo, anong gusto mo mangyari na ngayon? Sana po malinis na rin ito po para mapag-aral na po kami. Kailan tayo? Tinatayang nasa halos 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa eskwelahan. Higit 12,000 pamilya apektado ng bagyo sa bayan ng Santa Cruz. Dahil dito, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan. Nasa 22 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Mel, sa buong bayan nga ng Santa Cruz, nasa 400 mga bahay. Ito nga nasira ng bagyong Labuyo. Umaasa ang mga residente na kahit papaano raw ay may tutulungan sila ng lokal na pamahalaan. Mel, awa ng Diyos, maayos naman ang panahon ngayon dito sa bayan ng Santa Cruz. Bagay na ngayon lang daw naranasan ng mga residente buong linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.